Ano? Sige, bilis na. 12:15 AM nga mula sa mahimbing naming pagkakatulog ay napabangon at napabalikwas nga ako dahil may tumalisik ng tubig sa pagkakahiga ko. Kaya sa pagbangon ko nga ay nagtuluan na nga ang tubig. Tatagos to sa kotse yung mga tubig eh. Sa mga oras na yun ay ginising ko na nga rin ng Daddy Jerson nyo sa tabi ko kaya inaayos na yung mga gamit namin dito sa baba. Nagpatong na nga lang ako ng damit ko dahil nga sleeveless yung suot ko. Wala na talaga akong oras para mag-ayos pa sa mga oras na yan. Gusto ko nga sanang maligo pa kaya lang baka huli na ang lahat. Dahil nga pag pumutok na ang tubig minsan ay kasunod na agad ang bata. Sabay-sabay pala kaming nataranta niyan, akala ko ako lang. Naloka nga ako dahil dadalhin pa nila yung food truck ng Ate Chelsea nyo sa school. Talaga ako natawa sa part na yan dahil nga aanhin naman namin yung food truck doon sa hospital. Hanggang sa na-realize ko nga na mas kalbado pa nga sila kaysa sa akin, kaya naman kinakalma ko talaga yung sarili ko. Baby, nalabas na ikaw. Diyos ko, sino ba namang hindi matataranta? Ang sarap na ng tulog namin tapos bigla na lang pumutok yung panubigan ko ng ganitong oras. Inakala na kasi talaga namin na forced labor na naman yung naganap noong June 3 ng umaga. Kaya naman mas inaasahan na talaga namin na June 11 ko na nga mailalabas to si baby sa scheduled cesarean section ko. Pero hindi na nga nakapagantay at eto na nga mga person at dali-dali na nga kaming umalis papunta sa public hospital. Tingnan nyo naman mga person yung paligid, napakadilim pa. At sinama na nga namin sa Ate Chelsea nyo dahil wala siyang kasama sa bahay sa mga oras na yan. Kabado talaga ako dahil ayoko lumabas dito si baby sa kotse. Kaya naman sabi ko kay Daddy Jerson ay bilisan na nga niya magpatakbo. Safe naman kasi talaga kay baby kung sa hospital ko siya malalabas kaysa biglaan dito sa sasakyan, delikado. Maya lang ay nandito na nga kami sa may public hospital at pinakikiramdaman ko talaga yung pakiramdam ko. Baka kasi humilab na si baby. Pero sa awa ng Diyos ay hindi pa naman siya humihilab sa mga oras na yan. Pero medyo nararamdaman ko nga sumasakit na rin yung puson ko. Mabilis talaga kaming kumikilos. Ayoko talagang mahuli dahil sa taas pa nga yung delivery room dito. Pagkadating ko nga dito ay inayos ko na kagad yung sa record section ko para nga ma-update ko daw at makaakyat na ako sa may delivery room. Hindi nga pa pwede ang minor age dito sa loob ng hospital na to kaya naman iniwan na namin sa Ate Chelsea dito sa may labas, dito sa may waiting area. Sa mga oras na yan ay nararamdaman ko talagang tumutulo na ang panubigan ko pero hindi naman siya tuloy-tuloy. Unlike dun sa panganganak ko kay Ate Chelsea na tuloy-tuloy talaga kaya emergency CS talaga siya. So ayun na nga dahil cesarean ko nga pinanganak si Ate Chelsea nyo kaya naman si baby daw ay dapat cesarean section na rin. Nga daw kasi mag-normal delivery kapag na CS na, delikado nga daw. Pagkaakyat nga namin dito sa may delivery room ay sunod-sunod nga ang daming umaanak. Inabili na nga ang Daddy Jerson yun ng mga gagamitin pang cesarean section ko. Habang inaantay pa namin si Doc mag-opera ng iba pang umaanak ng cesarean section. Pero hindi na nga nakapag-antay pa si baby at eto na nga siya sa tabi ko. Sa mga oras na yan ay nasa ward na nga kami at ikukwento ko na lamang sa inyo ang mga nangyari. Kung bakit naging normal delivery sa halip na cesarean section. Bago nga mag 1 AM ay nakarating na agad kami dito sa hospital pero dahil nga maraming ang inooperahan si Doc na cesarean section ay nagantay pa kami ni baby. 3 AM nga ay sumakit na nga ang aking tiyan. Nararamdaman ko na yung hilab niya sa aking balakang. Sobrang sakit mga person, pagkadating ko nga dito ay 1 cm pa lang ako hanggang sa nag 4 cm at hanggang sa naging 7 cm at nung dadali na ako sa operating room ay magiging fully na nga. Mga 7 AM nga ay dinala na ako sa operating room at sakto nga pagkadating ko doon ay fully na nga daw ako. Kaya naman nagdesisyon na yung mga doctors doon sa operating room na in-normal delivery na nga lang ako doon. 15 years ago nung nag-normal delivery ako sa panganay ko kay Ate Angel kaya hindi ko na talaga alam pa paano umiri. At napakadali lang nung pag-iri ko nun kay Ate Angel, isang irihan lang. Ito nga kay baby ay ramdam na ramdam ko yung sakit ng pag-iri at yung pagtodo pwersa. Ang hirap, grabe, ganun pala talaga yung mga napapanood ko na ang hirap umiri. Nalaki ko pa naman si baby ng gusto dito sa loob ng tummy ko dahil nga expected ko na cesarean section na talaga ako nga dahil kakaraspa ko nga lang din noong July pa, safe nga daw kapag isi-CS na lang ako. Pero thank you Lord, ito nga ang tinadhana, in-normal delivery ko si baby. Sobrang hirap, grabe pero nakaraos din at eto na nga kami sa ward section ngayon.
Very thankful talaga ako doon sa mga nag-osikaso sa akin sa operating room dahil parang private nila ako pinanganak ng normal delivery. Tinulungan nila ako paano umire, kung paano ko mailalabas si baby. At syempre, sobrang thank you Lord dahil talagang hindi mo kami pinabayaan ni baby. Umiiyak na nga ako sa mga oras na yun dahil hindi ko nga alam kung isi-cesarean ba talaga ako o iiri ko na lang si baby dahil nga pigil na ako. Habang ang sakit nga ng pagle-labor ko ay panayang kausap ko kay baby na antayin namin si doctor bago siya lumabas. At talagang itiniming talaga ni baby na doon ako ma-fully dilated sa loob ng operating room at sakto doon na nga daw siya lalabas para maasikaso kami ng ayos. Grabe, sobrang sakit ng pinagdaanan kong pagle-labor doon sa labor room. Hindi ko talaga makalimutan yon. Dito talaga ako kay baby mas nahirapang umanak. Pero thank you Lord talaga. Imagine from cesarean section, naging normal delivery pa siya. Nakaka-proud din talagang isipin yun. Eto na nga hanggang sa mailabas ko na nga si baby ay ang sakit pa rin talaga nung balakang upput ko. Trauma na talaga ata doon sa pagle-labor ko. Feeling ko nagle-labor pa rin ako sa mga oras na yan. Dito nga sa public hospital, may oras lang ang bantay kaya bihira lang makapasok dito ang Daddy Gerson nyo. Kaya naman pinush ko talagang lumakas agad at makakilos. Nung unang pag-CR ko nga dyan ay muntik na akong mag-pass out at mahimatay. Sobrang nakakahilo at halos mag-blackout na yung paningin ko. Mabuti na lang talaga ay kasama ko ang Daddy Gerson nun sa CR. Ayun pala ay hindi pa ako pwedeng tumayo ay tumayo na agad ako. Pagkatapos ko nga kasing maiiri si baby ay diniretso na ako dito sa ward kaya naman akala ko ay pwede na rin agad tumayo kasi normal delivery naman. Di na talaga katulad yung lakas ko noon nung pinanganak ko sa Ate Angel na parang wala lang nangyari. Ngayon talaga ay ramdam na ramdam ko yung panghina ng katawan ko at ang sakit ng tahi ko dahil napunitan nga ako dahil medyo malaki si baby. Ito nga pala yung unang poops ni baby at ang Daddy Gerson nyo nga ang naglinis sa kanya. Uy, grabe, 12 years ago, 12 years old na si Ate Chelsea nyo, pero marunong pa rin magpunas ng poops ang Daddy Gerson nyo. Well trained. Kaya naman, deserve na deserve talaga niyang maging kamukhang kamukha itong si baby. Tingnan nyo naman o, nandidila pa. So, eto na nga, dumating kami dito ay June 4 nga ng madaling araw. Tapos nakalabas na kami dyan ng June 6 ng hapon. Nabigyan agad kami ng clearance ng doktor dahil okay naman kami ni baby. Ito nga lang pamamanas ng paa ko ay dala-dala ko pa rin hanggang pag-uwi ko. Huhupa na lang siguro yan mga ilang araw pa. So hanggang dito na lamang muna mga person. Thank you for watching. Babu!